Sa sobrang ingay ng social media ngayon, paano ba natin masisiguro na hindi matatabunan yung mga kwento na talagang mahalaga, yung mga kwento ng ating pagka-Pilipino? Ngayon, aalamin natin kung paano nagiging mga modernong bayani ang mga ordinaryong tao, gamit lang ang kanilang mga kamera at ang walang katumbas na kapangyarihan ng kwento. Okay, simulan natin sa isang numero na medyo nakakagulat. 86.75 million. Ano yan? Hindi lang yan basta numero. Yan po ang bilang ng mga Pilipinong active sa social media. Isipin nyo, parang isang dambuhalang entablado, di ba? At lahat sila naghihintay na may marinig na mga bagong kwento. At yan mismo yung punto. Sabi nga, ang totoong pupuntahan ng mga kwento natin, hindi na lang yung mga libro, kundi yung digital world. Bakit? Simple lang, kasi nandoon yung mga susunod na henerasyon. Sila yung audience, sila yung kailangan nating makausap bago pa mahuli ang lahat. So, heto na yung malaking tanong, di ba? Paano natin, kumbaga, aalisin yung alikabok sa mga kwento natin na nakatago lang sa mga lumang libro at arkibo? At paano natin sila dadalhin sa gitna mismo ng usapan online? Well, ang unang-unang hakbang dyan ay yung tinatawag na cultural mapping. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na para kayong gumagawa ng isang treasure map ng community ninyo. Pero ang treasure dito, hindi ginto. Ang treasure, yung mga kwento, yung mga lugar, at yung mga kaalaman na nagsasabi kung sino ba talaga tayo. Pero, eto na yung challenge. Madalas, yung mga napakagandang treasure map na to, nagiging libro. O di kaya, report na napupunta lang sa isang shelf, nakatambak lang. Alam nyo yun? Oo, nasulat yung kwento. Pero yung kapangyarihan niya, yung ganda niya, parang nakakulong lang doon. Sayang, di ba? So klaro, kailangan natin ng tulay. Isang tulay na magkokonekta sa nakaraan at sa kasalukuyan. Para yung mga kwento natin hindi lang basta naaalala, kundi nararanasan mismo ng mga kabataan ngayon. Pero paano nga ba? Well, isa lang ang sigurado. Yung mga lumang paraan ng pagkukwento, yung parang pang textbook lang. Alam nyo na, hindi na talaga yan sasabay sa bilis at sa klase ng usapan sa TikTok, sa YouTube at sa Facebook. Kailangan natin ng bagong diskarte. A new game plan. At dito na nga papasok yung solusyon na binuo ng mga researchers. Ito yung tinatawag na Integrated Digital Storytelling for Social Media o IDSM framework. Ito yung modernong blueprint natin, yung gabay para i-level up yung pagkukwento para sa digital age. So ano ba yung laman nitong IDSM framework? Ito yung pinakapuso niya. Hinihimay niya ang sekreto sa 4 na importanteng sangkap. Una, social media integration. Hindi ka lang basta magpo-post. Gagamitin mo talaga yung features ng bawat platform, reels, stories, kung ano man yan. Pangalawa, multimedia engagement. Siyempre, video, audio, pictures para mas ramdam yung kwento. Pangatlo at napaka-importante nito, community participation. Kasi sino pa ba ang mas magaling magkwento kundi yung mga tao mismo sa komunidad? At pangapat, cultural authentication. Ito yung quality control. Tinitiyak natin na totoo, tama at may respeto yung bawat detalye. Pag pinagsama-sama mo yan, yan ang formula para maging relevant at maibahagi ang pamana natin sa responsableng paraan. Okay, ang ganda pakinggan sa papel, di ba? Pero ang tanong, totoo ba dyan? Gumagana ba talaga yan sa totoong buhay? Para malaman natin, dadalhin ko kayo sa isang bayan sa Quezon, sa Tagkawayan. Kasi doon, hindi na to teorya, ginagawa na nila. Exactly. Kasi sa Tagkawayan, yung IDSM framework, hindi lang yan basta konsepto. Naging sandata yan ng mga sobrang creative na mga kababayan natin doon para maibahagi yung kwento nila, hindi lang sa kanilang bayan, kundi sa buong mundo. So sino ba tong mga digital storytellers na to? Kilalanin natin sila. Ito yung Pelikula Kapatiran at yung Tagkawayan Arts Guild. Sila yung mga filmmakers, yung mga pintor, yung mga manunulat ng bayan. Isang buong komunidad na ang passion talaga ay sining at ang pagmamahal sa kanilang lugar. At tingnan nyo to, grabe yung pinagdaanan nila. Kahit na kulang sa pera, sa suporta, pero yung passion nila para magkwento, yun yung nagtulak sa kanila. At ang resulta, mga parangal, recognition, pinatunayan lang nila na hindi hadlang ang kakulangan kung yung sining mo may puso. At yung mga pelikula nila, ito yung perfect example nung pinag-uusapan nating multimedia engagement at cultural authentication.
Pinapakita nila na kahit yung kwento galing sa isang maliit na bayan, pwedeng-pwede nitong antabayanan at pukawin ang damdamin ng mga manonood kahit saan pa man sa mundo. Pero alam nyo kung ano yung tunay nilang sekreto? Ito yon, yung diwa ng community. Bukas palad sila sa mga bagong miyembro, sa mga gustong matuto. At dahil dyan, dahil sa pagbabahagi nila ng kaalaman, sinisigurado nila na yung apoy ng pagkukwento sa tagkawayan, hindi yan mamamatay. At yan na nga, dito na tayo papasok sa pinakaimportanteng bahagi. Yung kwento ng taggawayan, hindi lang yan tungkol sa kanila. Isa yang imbitasyon, isang patunay na yung ginawa nila, pwedeng-pwede ring mangyari sa lugar nyo, sa community nyo. Kasi yung mga mukhang komplikadong framework na yan, sa totoo lang, pwede nating i-breakdown sa isang bagay na simple at kayang gawin ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng malaking budget. Ang kailangan mo lang, isang kwento na gusto mong ibahagi at yung kagustuhan na simulan yon. So paano? 3 simpleng hakbang lang to. Una, idokumento. Kunin mo yung mga kwento, yung mga lumang litrato, yung mga sinasabi ng mga lolo't lola. Pangalawa, i-digitize. Gawin mong video, social media posts o kahit blog. At pangatlo, ibahagi. I-share mo sa buong mundo. Ganyan lang kasimple. At pag ginawa natin yan, babalik tayo doon sa numerong pinag-usapan natin kanina, yung 86.75 million. Hindi na sila isang abstract na statistic. Sila na ngayon, yung audience mo, nag-aabang sa kwentong ikaw naman ang magbabahagi. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa community nyo, sa pamilya nyo, sa barangay nyo, anong mga kwento ang tahimik na naghihintay lang na may magsalaysay? Ano yung kwento nyo at sino ang magiging digital storyteller para dyan?